Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pambati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kamag-anak, at of course, ang aking paring Ado. Magandang hapon po, paring Ado. Mga kamag-anak at di kamag-anak. At di kamag-anak. At tulad ng sinasabi natin parate, lalong palubog ng palubog ang taong bayan sa kahirapan dahil sa kabulastugan nitong namumuno sa ating bansa na walang alam, sinungaling, puro lang pakyut at nauutal pa sa mga sinasabi. Tulad nitong mga issues ngayon na lumalabas na, nung unang araw pa lang na sinabi ni President Duterte at magkatabi sila ni Ungab na there's something wrong with the BICAM report, doon pa lamang nakita na natin yung napaka incompetent nitong Marcos Jr. He was referring to the General Appropriations Act which he signed. But Duterte was talking about the bicameral conference committee report, which was really now the object of many people's ire. Because ang sinasabi po natin, paring Ado, kung hindi nga tapos, may mga blanco, di ba tayo nagtanong, sino nag-fill out ng blanco? There can only be two. It's either the staff after the fact, meaning to say na na-ratify na ang conference committee report, pero blanco ang ibang pages. So, ibig sabihin, after the ratification, mayroong May mga amendments pa. Mayroong amendments, and anyone other than members of Congress has no authority to fill in the blank. So, it can either be that the enrolled bill was filled up by staff of the BICAM who are not authorized, because they are only authorized to correct clerical errors or omitted clerical items. But when it comes to substantial figures, and we're talking about billions here. And billions, they are not authorized. So, if they were the ones, that's invalid and irregular. And mas lalo pa, kung hindi sila ang nag-fill out, yung DBM ang nag-fill out, mas lalo pang napaka-irregular yan. And our point there is, maski kompleto yung General Appropriations Bill that was signed by Marcos to become an act, the Budget Act, that is still invalid. Why? Because the procedural flaws counts in the arrival of a valid law. So ito po, and nakita natin itong isang babae, sinasabi niya na the BICAM daw and the General Appropriations Act is the most corrupt law. Itong pangalan itong nagbibida-bida parate, itong Cielo Magno, ay kasali daw dito, kasali daw dito sa indignation rally na gagawin
bukas, January 31. Pakinggan natin itong nagbibida-bida na Cielo Magno. In the past, naniniwala tayo sa kanya, sa mga sinasabi niya. Pero hanggang ano lang pala, pare, pasad lang pala ito. Ito pala ay pasakali. Pasakali lang pala niya. Tinira niya si Vic Rodriguez, tinira niya yung budget. Pero at the end of the day, siya rin pala ay isang instrumento o behikulo ng mga kaliwa. Ito, pakinggan natin yung interview nitong Magno na ito. Meron pong event sa Friday, Enero 31, at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng mga proyektong in-insert nila sa budget. Inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings, pero walang ginagawang pagkilos, no? So, dinidemand din po natin ang kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga korap. Tingnan mo itong kumag na ito. Putang, di na lang natin sabihin. Tingnan mo, Paring Ado. Nagbibida-bida, sinasabi niya, na itong budget na naipasa at pinirmahan ni Marcos is the most corrupt. Tapos, sasabihin niya, ang rally ay para utusan si Marcos na ipa-impeach si Sara. Miss Cielo Magno, kung hindi ka katawa-tawa, pinipintasan mo yung budget. Ito, pakita natin ito. Sinasabi niya, Ang DPWH na hindi naman nanghihingi ng dagdag na budget ay binigyan ng karagdagang 289 billion pesos. At ang budget ng Senado, dinagdagan ng 1 billion. Ang budget ng House of Representatives, 18.8 billion pesos. So hindi lang po PhilHealth ang problema ng 2025 budget. Ang problema natin ay yung kabuuan ng budget at ano yung kinakatawan nito. At naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ito na po na budget ang pinaka-corrupt sa buong Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Napakahindot mo naman na sasabihin mo pinaka-corrupt na budget yung pinirmahan ni Marcos. Pero, ang gusto mong ipa-impeach, si Sara Duterte. Ano pa kailam ni Sara Duterte sa budget na? Hindi si Marcos. Si Marcos yung pumirma sa pinaka-corrupt na budget. Bakit kayo magmamarcha na si Sara Duterte ang ipa-impeach nyo? Bakit hindi kayo gumawa ng impeachment case kay Marcos kung talagang tunay kayo na humahangad na lalaban para sa taong bayan? Ang hirap sa'yo, hindi natin alam kung sinong mga kasama mong mga komunista dyan.
Kunyari, pabida-bida ka, pa-interview ka, pero halatang-halata na pala na mayroon ka palang agenda. Ay kami ni Paring Ado, bilib na bilib naman sana sa'yo. Pero ngayon, you revealed to the fact, dyan sa rally nyo ang gagawin sa 31, na ikaw ay isa sa mga lalahok. Alam natin, kung sino ang mga kasama mo dyan at you are playing politics, Miss Shelo Magno. Nakakahiya ka na pa-interview, naniniwala sana na kami na tunay ka, pero at the end of the day, you are still playing politics by pushing for the impeachment of Sara, but you're not pushing for the impeachment of Marcos, who has more sins than Sara, who has more impeachable offenses. Sabi niya, hirap na mamamayan, yung Pangulo ayaw mong tirahin. Pero sinisingit na agenda. Obvious na ang mga kasama daw dito si Laila de Lima. Birds of the same feather flock together. Walang kaibahan pala itong Shelo Magno. Ito yung sinasabi ni commentary ni Sas Rogando at basahin po natin. We thought, Shelo Magno, that you will not hold your tongue even against your own. Yet it baffles us why one of the organizers of the January 31 rally is Akbayan Party List and Leila de Lima Group. Akbayan Party List voted in favor of the BICAM report, which increased by 106% the budget of the House of Representatives during the BICAM conference. Leila de Lima's DOJ has atrocious audit problems of the unliquidated cash by hundreds of millions when she left it. You are criticizing what happened to the decrease in the PhilHealth budget, which we admire and support you 100%. But we know, Shelo, that in budgeting, decrease somewhere leads to increase somewhere else. We see now in the same BICAM report we both have that the House of Representatives is the #1 top gainer during the BICAM in terms of percentage increase in budget. Sa magatuwid, itong Shelo Magno, secret member ito ng Akbayan. Kung kunyari na speaking in general terms, pero secretly member pala ito ng Akbayan. At nagkamali tayo in admiring this person. Meron pa ako na. Ito pala ay isang huwad na nagsasasalita para sa taong bayan. Pero at the end of the day, namumulitika din. Pinupolitika niya si Sara Duterte, pero she spared Marcos. How can you say that this is the most corrupt budget in the history? What budget are you talking about? It is the budget that Marcos passed into law. So, papaligtasin mo si Marcos, pero si Sara hindi mo i-spell. Yung kasalanan ni Sara, alleged kasalanan, has not even been concluded by the Commission on Audit. And it's not even 0.001 of this entire budget. Sus, Magno, huwag ka nang magmamalinis. Alam mo, bistado ka nang leche ka. Alam mo, Secretary, nagduda ako dahil kasama rin dito si Antonio Carpio. So, medyo binungkal namin ang credentials itong si Shelo Magno, and we found out na meron pala siyang PhD in Law and Public Policy from the Northeastern University in Boston, Massachusetts. Ay, bata ng kano ito. As a Fulbright scholar. Bata pala ng kano. Ay, bistado na. Yung Akbayan, mga tao ng kano yan. Tao ng kano yan grants sa Amerika. Yes. So, mga kababayan, from now on, lalo na mga DDS, itong Magno,
ay promotor na gusto nilang ipa-impeach si Sara Duterte. Pero si Marcos, na sinabi niyang gumawa ng pinakamalaking kabulastugan kasi yung budget na pinirmahan ni Marcos was the biggest corrupt budget in the history. She did not even lift a finger to criticize Marcos or to even attempt to have Marcos impeach. Alam mo, tayong mga nag-o-observe, kitang-kita itong si Cielo Magno na gumagalaw pala ito, kunyari, and the truth and the fact of it is that she is making politics because mayroon na palang side ito. So, how do we know now that he is not like Vic Rodriguez na kakampi ni Marcos? Tinitira si Marcos pero kakampi pala. And we don't even know na mayroong relasyon dito kay Marcos dahil inappoint ni Marcos ito na Undersecretary of Finance. Tinanggal lang siya nung maggaganyan na siya. Tinanggal lang siya. Not by Marcos but by Bersamin. Kaya mga kababayan, mga DDS, mga supporters ng mga Duterte, ingat kayo dito sa Cielo Magno. Ano yan? Kung sa ano pa yan, ano ba yung iba-ibang kulay? Chameleon. She's a chameleon. Baka nga DPA pa yan. Baka agent pa ito ng Amerika. Dahil may ano ngayon, may bulong-bulungan na wala na raw si Leni Robredo at ang pumalit ay si Risa Hontiveros. Wala na rin si Risa Hontiveros. At ito na raw ang rising star ngayon ng mga Amerikano. Naku, rising star. Rising star. Paano naman naging rising star yan? She's rising but she's not a star. Sa issue, pwede pa tayo magsama. Pero pagdating sa mga partisan, medyo hinihimay natin yan. Siya pa nagsabi kay Pailon na talagang tutumbukan nila at itutulak nila yung impeachment ni Sara Duterte. At hihikayatin pa nila si Marcos. Paano mo hikayatin yan? Imbis na sabihin mo na kami rin ay magtutulak ng impeachment ni Marcos because he signed the biggest and most corrupt budget in the history. Did Sara sign anything? Allegations nyo lang kay Sara Duterte na she spent the money for the confidential funds, but it has not yet been proven. In fact, the two gentlemen, yung dalawang sundalo, dalawang aide niya, yun ang kumuha ng pera. And they have not been investigated by the House of Representatives. Kaya nga, nagdemand nga ang taong bayan na ilabas na ni Gibo Teodoro ang findings doon sa dalawang because natakot ang Quadcom na imbestigahan yung dalawang AFP officials. Baka kasi mausog yung kanilang investigation, makita yung katotohanan na walang kinalaman si Sara Duterte doon sa paggasta ng confidential funds na yan at pinaubaya niya sa wastong mga tao na may kinalaman sa intelligence of the Department of Education and the Vice Presidential Office. Bigla na tameme. Oo. So, yan po mga kaibabayan. Ito pang, mayroon pang isa. Kasabwat si Castro. Anong pangalan ito? Itong Cielo Magno. Ito. Klarong-klaro na kaliwete ito. Itong Professor David San Juan. Kasama din daw ito sa mga grupo na magpa-impeach kay Sara Duterte. Pakinggan natin ito.
Unang-una ay ramdam na ramdam, no, yung kahirapan ng mga mamamayan, napakababa ng ating sweldo at kita, marami tayong kababayang walang trabaho, sobrang taas ang presyo ng bilihin, at kung tutuusin, malaki sana ang maitutulong ng gobyerno para maibsan yung kahirapan kung yung mga budget for social services kagaya ng kalusugan, edukasyon, transportasyon, pabahay ay naibibigay. Pero nangyayari kasi, binabawasan yung budget para sa social services, tapos napupunta lang naman sa korupsyon o doon sa mga programa na alam nating delikadong magamit ng mga politiko sa pamumulitika, kagaya ng AKAP, ano, na maganda sana yung layunin, pero alam natin, no, medyo nagagamit ng mga politiko eh. Anong title ng kanyang Taong Bayan? Ha? Ayaw ng Magnanakaw. magnanakaw at abusado. Matanong po kita, Mr. David, anong pangalan itong kumag na to? Juan. David San Juan. Sir, sino ba ang numero 1 magnanakaw? Si Sara Duterte ba o si Marcos? Bakit nyo tinutulak lamang yung impeachment ni Sara Duterte? Hindi man kayo nagsagawa man lang ng impeachment case against Marcos also? Diba napaka-obvious na mga leftist kayo at mga partisan organization? Galit kayo sa mga Duterte, pero hindi na bale makalusot si Marcos. Pero ang title ng inyong programa ay Ang Taong Bayan galit sa mga magnanakaw at abusado. Sino ba ang magnanakaw at abusado? Ikumparar mo kaya si Sara Duterte at si Marcos. Pero ang kinatigan nyo si Marcos, pero gusto nyo ma-impeach si Sara Duterte. Di ba nakakakatawa yung rally nyo? At anong mga kasama nyo? Yung mga galit sa Duterte, Laila de Lima, Trillanes, mga akbayan, at yung mga ibang mga kaliwa, tulad ng mga sinasabi mong mga professionals who have spent their lives becoming leftist ideologue, mga katulad mo. Ganda ng premise, mali ang conclusion. Oo. Tsaka yung sumasali sa inyo na 8 dioceses ng Simbahang Katoliko. 52 ho ang dioceses ng Katoliko. So wala walang basbas ng CBCP ang ginagawa ninyo. Kapragot lang dito sa isang episode natin si Archbishop Sok nagsalita na. Pero wala siyang sinasabing tanggalin si Sara Duterte. Sa issue lang siya. Bakit hindi yun ang i-adapt ninyo na posisyon? Magkakaroon pa kayo ng kredibilidad. Talagang sinisingle out nyo lang yung Vice President. Mga kababayan, sinisingle out lang si Sara, pero nililigtas nila si Marcos na yun ang numero 1 dapat na mananagot dito sa problema ng bansa natin. Nakapag-aral itong mga pare, itong mga di ba? A certain bishop, pinag-aralan daw nila yung impeachment ni Sara, pero hindi nyo pinag-aralan yung impeachment ni Marcos, na mas marami pang grounds for his impeachment. Nakakatawa naman kayo. Hindi nila naisip na walang kilalaman si Sara dito sa 2025 budget. How can you get into that wrong conclusion? Walang kaiba nito ni Shelo Magno Napaka deceptive. Napaka-deceptive. Tapos gusto pang sumikap. Through her deception, she wants to be bida-bida. Ngayon, na-discover na natin, we will never trust this person again. And we will confront her in every step of the way. Yun po ang conclusion natin dito sa programa natin na ito. Yun lang po, mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell
sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan. Maraming salamat po. Kayo ay nasa Iparas kay Paras.